Gusto ni Putin ng isang imperyo. Sa halip, siya ngayon ang namumuno sa isang mabagal na pagbagsak. Inasahan na ang kanyang pananakop sa Ukraine ang unang hakbang sa muling pagbabalik ng kaluwalhatian ng Soviet at pagpapakita ng lakas sa mundo. Sa halip, lumitaw kung gaano kahina, marupok at hungkag ang pundasyon ng Russia. Ngayon, ang bansa ay nabibiyak mula sa loob. Lumalakas ang mga separatistang kilusan at ang ekonomiya ay nahihirapan dahil sa mga parusa. Nawawala sa kontrol ng Moscow ang mga rehiyon at unti-unting bumabagsak ang pangarap ni Putin ng bagong imperyo ng Russia. Sa harap niya, hindi lang nabigo muling buuin ang Soviet Union, posibleng nasira pa ang Russian Federation. Mula simula, may mga palatandaan na maaari tayong bumalik sa simula kung kailan unang lumitaw sa politika ang Pangulo ng Russia at nasilayan ang kanyang matagalang ambisyon. Kakaseleksyon pa lang sa kanya bilang susunod na punong ministro ng Russia. At sa isa sa mga unang talumpati niya sa State Duma, isa sa 2 kapulungan ng Parlamento ng Russia, sinabi niya, ang Russia ay naging isang makapangyarihang bansa sa loob ng maraming siglo at nananatili pa rin. Palagi itong nagkaroon at mayroon pa ring mga lehitimong sona ng interes. Hindi natin dapat pabayaan ang ating pagbabantay tungkol dito at hindi rin natin dapat hayaan na baliwalain ang ating opinyon. Sa mga salitang iyon, ipinakita ni Putin sa Russia at mundo kung anong leader siya at napatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon na palaging nagpapakita na siya ay isang taong sa maraming paraan ay nananabik mamuhay sa nakaraan. Nais bumalik sa panahong ang Russia ang pinakamakapangyarihan at kinatatakutan sa mundo. Paulit-ulit niyang binanggit ito, lalo na noong 2005 at 5 nang siya ay naging pangulo. Sa kanyang taunang talumpati sa Federal Assembly ng Russian Union, sinabi niya, dapat nating kilalanin na ang pagbagsak ng Soviet Union ay isang malaking geopolitical na trahedya, lalo na para sa bansang Ruso. Milyon-milyong kababayan natin ang napunta sa labas ng Rusya at pati sa loob ng Rusya, kumalat din ang pagkakawatak-watak. Madalas nang binabanggit ang pahayag na ito sa mga taon. Naiintindihan ito dahil maikli nitong nailarawan ang 2 pinakamalalim at tapat na damdamin ni Putin. Una, makikita ang malinaw niyang panghihinayang sa pagkawala ng dating katayuan ng Rusya. Lumaki si Putin noong kasikatan ng Unyong Soviet. Aktibo siyang tumulong palakasin ang kinatatakutang reputasyon ng Unyon sa mundo. 16 na taon siyang opisyal ng panlabas na intelihensya para sa Komite para sa Seguridad ng Estado o KGB. Umakyat siya sa ranggo hanggang sa maabot ang posisyon ng Tenyente Koronel bago magdesisyong magbitiw at pasukin ang larangan ng politika. Nakita niya ang kapangyarihan ng Unyong Soviet at ang kaguluhan pagkatapos ng pagbagsak nito. Noong 71, nasaksihan niya kung paano bumaba ang katayuan at estado ng kanyang bansa. At nangako siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik ito. Ipinapakita ng pahayag kung paano tinitingnan ni Putin ang milyon-milyong nakatira sa dating mga republika ng Soviet. Inilarawan niya sila bilang mga kapwa mamamayan at kababayan. Sa isang banda, maaaring ituring ang mga ito bilang mga salitang may pagmamahal o isang partikular na pagtukoy sa maraming mga ipinanganak na Ruso na biglang natagpuan ang kanilang sarili na naninirahan sa ibang mga bagong tatag na malalayang bansa nang mabuwag ang Unyon. Pwede rin itong makita bilang palatandaan na tinitingnan ni Putin ang dating mamamayan ng Soviet bilang isang pamilya sa pamumuno ng Russia. Madalas nang magbigay ng ganitong pahayag ang Pangulo noon pa. Noong 21, ilang buwan bago ang digmaan sa Ukraine. Sa mga pahayag na ipinalabas bilang bahagi ng isang dokumentaryong pelikula na pinamagatang Russia, New History, sinabi ni Putin na ito ay isang pagkakawatak-watak ng makasaysayang Russia sa ilalim ng pangalan ng Soviet Union. Tayo ay naging ibang bansa at halos nawala ang mga naipundar sa loob ng 1,000 taon. Tinawag niya itong malaking trahedyang makatao at nagpakita ng simpatiya sa tinatayang 5 milyong Rusong na hiwalay sa kanilang bayan habang natapos ang Unyon at nagtatag ng mga bagong hangganan. Inamin niyang nag-part-time siyang taxi driver para matustusan ang araw-araw nilang gastusin. Ipinapakita kung paano siya naapektuhan ng pagbagsak ng Unyon
at pinalalakas ang kanyang hangaring buhayin muli ang Imperyong Ruso. Hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa ipinakita ng leader ng Rusya ang hangaring ito. Sa buong panahon ng kanyang panunungkulan, ginawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang matibay na antas ng impluwensyang pampulitika at kontrol sa pinakamaraming dating republika ng Soviet hanggat maaari na may iba't ibang antas ng tagumpay. Sa Belarus, tiyak ni Putin na susunod si Pangulong Alexander Lukashenko sa halos lahat ng gusto niya. Sa ilang bansa sa gitnang Asya gaya ng Kazakhstan, halata ang impluwensya ng Kremlin. Ginamit ni Putin ang laki, yaman, at likas na yaman ng bansa para masiguro ito. Ang Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, at Armenia ay madalas umaasa sa Russia para sa kalakalan, seguridad, at kaligtasan. Habang lumilipas ang panahon, dahan-dahang napalaya mula sa Moscow ang ilang dating Soviet Republic. Isa na rito ang Georgia, at nagpapakita ito ng lumalaking interes na maging bahagi ng mga alyansa tulad ng European Union o NATO. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kumilos si Putin laban dito noong 2008 na nagpasimula ng panandaliang digmaan sa pagitan ng Russia at Georgia. Ang Moldova, tulad ng Georgia, ay aktibong nais sumali sa European Union at palakasin ang ugnayan sa Europa habang lumalayo sa kontrol ng Russia. Iniulat na matagal nang sinusubukan ng Moscow na makialam sa eleksyon sa Moldova gamit ang mga kandidatong suportado ng Kremlin, kasama rin ang pag-organisa ng protesta at online na maling impormasyon sa tangkang magdulot ng kaguluhan sa maliit na bansang silangan ng Europa. Kasama rito ang Ukraine, na tinatawag ding maliit na Russia ni Putin at ilang opisyal ng Russia. Matagal nang mahalaga ang Ukraine sa plano ni Putin na ibalik ang dating kaluwalhatian ng Russia. Noong 2014, inutos niyang sakupin ng kanyang puwersa ang Crimean Peninsula bilang unang yugto ng kanyang mga plano. Noong 2022, pinalawak niya ito at pinayagan ang pananakop sa Ukraine. Sinabi ng Pangulo na atin ang buong Ukraine at iginiit na iisang lahi ang mga Ruso at Ukrainyano. Naliwanagan ang kanyang posisyon sa paggawa nito. Hindi lang tungkol sa Donbas ang pananakop ni Putin o sa pagpapalaya ng mga Ruso at Ukrainyano mula sa isang di umano'y pasistang rehimen. Laging tungkol ito sa kapangyarihan at pananakop. Sinusubukang ibalik ang ginintuang panahon ng Unyong Soviet, palawakin ang impluwensya ng Moscow, at ilayo ang nakababatang kapatid ng Russia sa kanluran. Hindi ito gumana at hinding-hindi gagana. Ayon sa geopolitical analyst na si Manlio Graziano, dating professor ng geopolitics sa Sciences Po at Sorbonne, Paris. Kamakailan, nakipagpanayam si Graziano sa The Kiev Post para ilahad ang kanyang opinyon sa mga pag-asa, ambisyon, at kabiguan ni Putin. Tinanong siya sa Ukraine tungkol sa ideya na may karapatang mangibabaw ang Russia doon dahil sa kasaysayan at kultura. Sabi niya, sa kasaysayan at politika, walang basehan ang ganitong mga argumento. Ayon kay Graziano, hindi karapatan sa Ukraine ang inaangkin ng mga Ruso, kundi ang muling pagbubuo ng Imperyong Ruso. Nang sabihin ni Putin noong 2005 na ang pagbagsak ng Unyong Sobyet, ang pinakamalaking geopolitikal na trahedya ng ika-20 siglo, malinaw niyang ipinakita ang kanyang mga layunin. Pero kahit mas maaga pa, noong pinawalang bisa ni Yeltsin at ng mga leader ng Ukraine at Belarus, ang Union of Soviet Socialist Republics, noong Disyembre 1991, agad silang bumuo ng Commonwealth ng malalayang estado at hayagang idineklara na simula iyon ng bagong unyon. Nagsimula ang plano ng pagbubuo ng unyon matapos mabuwag ang Soviet Union at layunin ni Putin na buhayin ito muli. Sinabi rin niya na kailangang simulan ang ganitong plano, hindi sa gitnang Asya gaya ng Uzbekistan at Kazakhstan, kundi sa mga bansang Slavic tulad ng Belarus at Ukraine, kung saan nagmula ang karamihan ng tradisyong Ruso, sabi ng tagasuri ng geopolitika. Matapos makuha ang Belarus, sumunod ang Ukraine. Hindi lang ang maliit na bahagi nitong kasalukuyang pinagtatalunan. Ang plano ay sakupin ang buong Ukraine. Kung nagtagumpay ang Russia, aangkinin nito ang pagiging lehitimo upang bawiin ang natitirang bahagi ng dating imperyo.
Marahil hindi ang Baltic State, ngunit tiyak na ang Caucasus at Gitnang Asya. Sabi ni Graziano, hindi lang nabigo ang Russia sa Ukraine. Mas malaki pa ang naging pagkalugi nito kaysa inakala ni Putin. Habang tumatalikod na ang mga dating kaalyado sa Kremlin, patuloy ang pagsisikap ng makinarya ng digmaan sa frontline. Binaril ng Russia ang sarili sa paa. Dahil sa digmaang ito, nawala ang impluwensya ng Russia sa Caucasus at napalayo ang mga estado sa Gitnang Asya. Nakikitang hindi kayang manalo ng Russia sa digmaan. Ang labanan sa Stalingrad ay tumagal ng 6.5 buwan, habang ang labanan sa Pokrov ay 18 buwan na at hindi pa rin tapos. Ang katotohanang 1% lang ang nadagdag na nasakop ng Russia sa Ukraine sa buong taong 2025 ay dapat nang magtapos sa usapan. Talo ang Russia sa digmaang ito. Ito ay mga katotohanang batay sa realidad at suportado ng totoong datos. Walang duda na hindi ayon sa plano ni Putin ang digmaan kahit anong anggulo. Nang magsimula, naniwala si Putin at ibang matataas na opisyal ng Russia na matatapos agad ang pananakop sa ilang araw. Naghahanda na noon ang mga ahente ng Federal Security Service ng pro-Russian na rehimen na papalit sa pamumuno sa Kyiv kapag natanggal na sa kapangyarihan ang kasalukuyang pangulo na si Vladimir Zelensky. Handa na ang mga sundalo ng Moscow magsuot ng parade uniform at itaas ang watawat ng Russia sa mga kalsada ng Ukraine. Dapat sana ay isa itong matinding tagumpay. Isang malinaw na pahayag ng layunin ng Russia. Isang sandali ng muling pagsilang at muling pagtatayo para sa buong dating rehiyon ng Soviet. Matagal nang nais ni Putin na muling gawing kinatatakutan at iginagalang ang Russia. Dapat din nitong tukuyin ang pamana ni Putin, ilagay siya sa kasaysayan, at tiyaking maaalala siya ng may parehong paggalang tulad ng mga Russian Tsar noon, tulad ni Pedro ang Dakila, na ilang beses inihalin tulad ni Putin ang sarili niya. Sa totoo lang, ito ang pananakop na malamang pinakatatandaan kay Putin, pero hindi maitatala ang pangalan niya sa kasaysayan bilang bahagi ng dakilang tagumpay o muling pagsilang ng Russia. Makikilala siya bilang taong, dahil sa kasakiman at kayabangan, ang sumira sa Russia. Dahil dito, nagkakawatak-watak ang Russia sa loob at labas ng bansa. Sa loob ng bansa, kinakaharap ng Russia ang ilan sa pinakamalalaki at pinakamahirap na krisis sa kasaysayan nito. At lahat ng ito ay konektado sa digmaan. Malaki ang nawalang buhay dahil sa labanan. Ayon sa Ministry of Defense ng United Kingdom, mahigit 1.1 milyong sundalong Ruso ang nasawi o nasugatan simula ng digmaan. Ibig sabihin, maraming pamilyang napilitang magpaalam sa kanilang mga ama, anak, kapatid, at asawa sa buong bansa. Ang iba naman ay nagkaroon ng pagkakataong salubungin ang kanilang mga mahal sa buhay pauwi. Ngunit marami sa kanila ang magdurusa ng matinding pisikal at mental na epekto ng digmaan sa mga darating na taon, kung hindi man sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Tiyak na negatibo ang epekto nito sa kasikatan ni Putin. Maging ang matitinding Russian nationalist ay nagtatanong na kung paano at bakit ang digmaan na inaasahang matatapos sa loob lamang ng ilang araw ay tumagal ng matindi at nagdulot ng napakalalaking pagkalugi. Dagdag pa rito ang mga epekto sa ekonomiya. Bago ang pananakop, hindi pinakamahusay ang ekonomiya ng Russia. Pero ito ay matatag dahil sa matibay na industriya ng enerhiya at langis. May maayos na National Wealth Fund ang bansa, malalaking reserba ng rubles at international na pera, at matibay na ugnayan sa kalakalan sa Europa, Asya, at iba pang bahagi ng mundo. Sa mga taon mula nang pumasok ang mga puwersa ng Kremlin sa Ukraine, patuloy na lumago ang ekonomiya ng Russia, ngunit mabagal at hindi pantay-pantay. Matapos ang paunang kaguluhan, lumago ang gross domestic product nang humigit kumulang 0.6% noong 2023 at 3.8% noong 2024. Ayon sa pagtataya ng International Monetary Fund, at inaasahang babagal ng husto ang paglago sa 2025 at 2026. Pinadapa ng mga parusang kanluranin ang mga bangko at negosyo, pinutol ang koneksyon nila
sa maraming pamilihan at internasyonal na kasosyo. Bumagsak ang halaga ng ruble, naubos ang pondo, at lumiit ang mga dating malalakas na industriya ng bansa. Kinain ng lumalaking depensang militar na siyang pumipigil sa bansa na malugmok sa resesyon. Ramdam ng lahat sa Rusya ang bigat mula sa elite. Ang mga oligarko ay nabawasan ang yaman at na-freeze ang ari-arian, habang ang ordinaryong pamilyang Ruso ay mas hirap makabili ng pagkain, tirahan at gasolina. Noon, mahalaga ang gasolina sa lakas at katayuan ng Rusya, at maraming bansa ang umaasa sa malaking langis nito para sa enerhiya. Ngayon, kaunti na lang ang bansang nabebentahan ng mga Russian exporter dahil sa mas mahigpit na parusa. Bumababa ang karaniwang presyo ng bawat bariles at dumarami ang mga bansang umiiwas na bumili ng mga yaman mula sa Moscow. Naghahanap ng ibang alternatibo sa ibang lugar. Naging bahagi rin ang Ukraine sa krisis na ito. Tinatarget ang mga infrastruktura ng gasolina sa sinakop na teritoryo at rehiyon ng Russia na nagpapahina sa produksyon ng bansa at tinatamaan ang Kremlin. Pinakamasakit ay ang kanilang bank account dahil sa maraming salik, lumala ang kaguluhan at may mga bulong ng separatismo at rebelyon sa iba't ibang rehiyon ng Russia, mula Ukraine hanggang malayong silangan, na malayo sa Moscow at Kyiv. Sumiklab ang mga protesta sa rehiyon ng Altai, halimbawa, kung saan lalo nang nagsasawa at napapagod ang mga tao sa pagiging dinidiktahan ng mga autoritaryan at oligarko. Sa Republika ng Sakha, na sumasakop ng halos 3 milyong kilometro kwadrado sa Siberia, lumalaganap ang separatismo at mismong mga lokal na opisyal ay bumabatikos sa Kremlin. Sa Ingushetia, Hilagang Caucasus, ang Ingush Liberation Army ay madalas na nagsasagawa ng organisadong pag-atake laban sa mga ahente ng Russia gaya ng Federal Security Service at mga gwardya sa hangganan. Kapag nagpatuloy ang suliraning pang-ekonomiya ng Russia at kakulangan sa manggagawa, tiyak na magkakaroon ng krisis. Hanggat nagpapatuloy ang digmaan, lalo ring lalago at kakalat pa ang mga kilusang ito. Dahil dito, tiyak na lalalim pa ang mga bitak sa buong Russian Federation. Habang lumalala ang panganib ng rebellion at digmaan, gayon din ang sitwasyon sa labas ng Russia. Marami sa mga dating republika ng Soviet na dati tumitingin sa Russia bilang kanilang tagapangalaga at taga-suporta ay nagsisimula ng magtanong kung kaya pa ba ng bansa ang tungkuling iyon. Sa loob ng maraming taon, nakita nila ang Russia bilang isang makapangyarihang puwersa, kilala sa lakas ng militar at pambihirang kapangyarihan. Kasama ang kanilang pinuno na si Vladimir Putin, na tila kayang makuha ang anumang gusto niya, kailanman niya naisin. Napanood nila kung paano sinalakay ng Russia ang Ukraine at paulit-ulit nabigo si Putin. Nakita nila kung paano nabigo at nalito ang makinarya ng digmaan ng Russia sa Donetsk, pati na ang pagkawasak ng mga nangungunang tangke at kagamitan nito. Kahit matagal nang nakikipaglaban, hirap pa rin ang hukbo ng Kremlin makamit kahit maliit na layunin o masakop kahit kaunting teritoryo. Unti-unti, ang alamat ng lakas at pagiging superior ng Russia ay maingat na binuo ni Putin sa loob ng maraming taon upang magpakita ng kapangyarihan at manakot. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga dating bansang Soviet. Nagsimulang makita ng mga bansa ang likod ng mga kasinungalingan. Napagtanto nila na ang Russia ay hindi naman talaga kasing lakas ng ipinagmamalaki nito. Sa katunayan, hindi nga nito kayang manalo sa isang digmaan o makakuha ng teritoryo laban sa mas maliit at mas mahinang kalaban. Kasabay nito, sinimulang suriin muli ng maraming bansa ang ugnayan nila sa Russia. Nakita natin na tulad ng Armenia at Azerbaijan ay lumalayo sa kontrol ng Kremlin, lalo na ang huli na gumagawa ng hakbang para bumuo ng mas mabuting ugnayan sa iba at bawasan ang pagdepende sa Russia. Maraming dating estado ng Soviet sa gitnang Asya na dating malapit sa Russia mula 1970s ay nagsisimula ng baguhin ang kanilang panlabas na patakaran. Halimbawa, ang Uzbekistan at Kazakhstan ay nag-aaral ng bagong mga ruta ng kalakalan at connection international. Napagtanto na rin nila sa wakas na may iba pang paraan para sila ay gumana at mabuhay. At hindi na nila kailangang umasa ng husto sa Russia sa hinaharap
Naroon din ang Georgia at Moldova, na ngayon ay mas determinado ng tumingin sa kanluran kaysa silangan para sa hinaharap na suporta, seguridad at kalakalan na nagdudulot ng mabigat na realidad kay Pangulong Putin. Sa pag-atake sa Ukraine, layunin niyang magtatag ng bagong imperyong Ruso. Akala niya na sa pananakot at pagpapakita ng lakas, mababalik niya ang mga bansang ito sa kanilang grupo. Ang totoong nangyari ay lalo niyang itinaboy ang mga ito. At hindi lang iyon, pati ang sarili niyang mga tao ay itinataboy niya rin. Dahil dito, maraming mamamayan at komunidad sa iba't ibang rehiyon ng Rusya ang nakakaramdam ng pagiging laylayan at hindi magandang pagtrato. Hindi pa noon lang, si Putin ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ngayon, hindi pa siya naging ganito kahina. Panoorin mo ang video na ito para mas malalim na maunawaan ang mga problemang kinakaharap ng Rusya ngayon dahil sa walang sawang pagnanasa ni Putin sa kapangyarihan. Gusto mo bang makita ang posibleng huling desperadong hakbang niya? Panoorin ang video tungkol sa plano ng Pangulo ng Rusya para sa NATO sa 26. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo pa nagagawa para laging updated sa balita tungkol sa digmaan ng Rusya at Ukraine at iba pang malalaking labanan sa mundo.